Kasi General Bantag, wala na talaga siyang paramdam. Kasi di ba dati may sinasabi, Hindi, gusto raw? siya ng Nung isang araw siya po ay na-interview ng mga ilang vlogger, sa linggo yata yun, 2 weeks ago. At ngayon po ay aming pong pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pamapas. Hinahanap ng batas at hindi dapat binibigyan ng salita? Wow! Alam niyo ba na tinanong namin ito sa mga abogado? Even before we interview Bantag, we already ask all the legal matters on this. You know what the ibig sabihin ng contempt of court? At sinasabi niyang kesyo bakit daw binigyan ng pagkakataong magsalita. Unang-una, eto lahat ng abogado nakikinig dyan. Makinig kayo. Oh, correct me if I'm wrong. On the spot. Alam mo ba ibig sabihin ng contempt of court? Dahil pinag-usapan, una, according to the definition ng contempt of court, pag nambastos ka sa korte, sabi nga a person guilty of misbehavior in the presence of so near a court or judge to obstruct or interrupt the proceeding before the same, including disrespecting toward the court or judge, offensive personality toward others, or refusal to be sworn answer as witness to subscribe an affidavit of disposition. Yan yung mga contempt of court. Ano ba mga pwedeng mangyari pag nag-contempt of court? Diniscuss yung kaso. Di ba? Sino ang dapat ma-contempt of court? Kami bang nag-interview? Anak naman ng wewe, oh. Dito, makikita nyo, parang hindi abogado tong si SOJ Remulla, no? Hindi niya naiintindihan ano ibig sabihin ng contempt of court. Ano to? Sinabi lang sa kanya tapos hindi na siya nag-isip na yung contempt of court hindi naman applicable to sa mga nag-interview. 'Di ba? Ang mag-applicable lang to dun sa ini-interview na involved dun sa kaso. In-interview hindi naman part sila banat by ng kaso na yun. Hindi naman sila involved dun sa kaso na yun. So paano naging contempt of court? SOJ Remulla, parang hindi niyo yata naintindihan kung ano yung sinasabi ninyo. Ang nako-contempt of court, yung mga involved na partido, yung mga party. Halimbawa, yung abogado ni ganito, yung kabilang party, nagsalita sila, abogado nito, yung mismong inahusgahan, yung mismong inaakusahan, nagsalita siya. Hindi kami yung nag-interview. Dahil una-una, we are not part of that legal proceedings. Hindi kami party doon. Kami nag-interview. Kung meron mang sisisihin yung korte, si Bantag yun. Yun ang contempt of court. Bakit sasabihin ng korte, bakit ka nagsasalita sa kaso mo? Hindi kami. Kami nagtanong lang. Wala nga kaming alam dun sa merit ng case nyo eh. Hindi nga namin pinag-usapan yung case. Pambihira naman, oh. Sino ba abogado mo? Si Attorney Libayan ba kinukonsulta mo? May sarili kayong batas? Yun ang mahirap. Kung si Attorney Libayan yung kinonsultan nito, malamang may sariling batas yun. Kaya nga may batas natin si Attorney Libayan eh. Diba? Ay kung yun ang pinagbasehan, malamang banat bay, may kalalagyan ka, shoot ka sa banga. Kaya nga, ako I challenge kung merong abogado dito, tanongin ko kayo, is that even contempt of court? Na nag-interview ang isang media at tinanong, kamusta ka na? Ano masasabi mo kay Katapang? Pinag-usapan nga namin puro si Katapang eh. Maaaring nasaktan ito dahil pinagmumura ni Bantag. Alam mo ba na hindi kami ang makukontempt kasi hindi kami involved. The judge has no jurisdiction sa amin. Kasi una-una wala naman kami dun sa korte. Pangalawa, hindi naman kami involved dun sa kaso. Okay? Kaya wala sa amin na magsasabing pinakikialaman namin yung case. Paano namin pakikialaman yung case? Hindi nga kami kasali doon. Hindi nga namin alam yung case. Pambira naman, oh.
Pero may sundot pa siya, kaya tingnan mo biglang nagbago. Tingnan nyo ha, observe nyo, biglang nagbago siya ng statement. Sa korte, sa proseso po ng batas. Proseso daw. Yung proseso daw ng court. Tatlo. Ano tawag? Contempt of court? Contempt of court. Yes. Obstruction of justice. Bigla nagbago, naging obstruction of justice. Ewan ko ba kung saan po nakuha ni SOJ Remulla itong mga sinagsasabi niya. Ngayon ang obstruction of justice. Ako pagkakaintindi, hindi ako abogado, pero sa obstruction of justice, medyo sablay po ha. Di ba pag, alimbawa sa, kung motorista ka, pag may violation ka, obstruction, ano ba nangyari, ano bang ginawa, paano ka naging obstruction, naging kaso mo sa pagmamaneho? Kapag ikaw ay nakahambalang, diba, nakakaabala ka. Merong pagpigil sa daloy ng trapiko, obstruction. Dito, ganun din, obstruction of justice, kapag pinipigilan mo yung ang otoridad na mag-imbestiga, pinipigilan mong hulihin yung kanilang dapat hulihin, yung hindi ka nakikipag-cooperate, yun yung pwede kang makasuhan na obstruction of justice. Ano ba? SOJ Remulla, anong nangyayari? O sige, Google naman natin. Obstruction of justice. Obstruction. Justice. Ayan. Obstruction of justice, any person who willfully obstruct, impedes, frustrate, or delay the apprehension of suspect or the investigation or prosecution of criminal case or intrudes in a crime scene shall be punished within level 3. Sa anong inintrude namin doon? Secretary, anong inintrude namin doon sa pag-interview kay Bantag? Hinarang ba namin ang pag-aresto nyo? Ina-aresto nyo ba sila at that time? Hindi nga namin alam kung nasan siya. Ang dilim-dilim nga nung paulit-ulit namin sinabi yun. Ang dilim-dilim nun, hindi nga namin makita kung siya talaga yung nagsasalita eh. Hindi nyo ba napansin yun? Tsaka paano naman lauhulihin naman yun? Diyos ko, nasa Zoom, huhulihin mo. Ano yun? Mag-teleport ka sa lugar kung nasan si Bantag? Hindi nga namin alam kung siya talaga yung nagsasalita eh. Malay mo, kunwari siya lang yung mukha, iba nagsasalita. Nakita nyo? Paano namin ma-obstruct ang justice? Meron pa kang humirit dyan eh. Dapat daw inaresto namin, citizen arrest. Alam nyo ba ibig sabihin na citizen arrest? Ang pagkakaintindi ko sa citizen arrest, pwede mo siyang hulihin kung ginagawa pa lang yung, nakita mo sa akto yung ginagawang krimen ng tao, pwede mo i-citizen arrest. Ito warrant of arrest na to. Otoridad lang ang pwedeng manghuli rito. Walang karapatang manghuli ang sibilyan. Ano ba, SOJ Remulla? Alam nyo ho ba pag nagbigay ka ng warrant, naka-specific doon na any law enforcer. Hindi ho kami law enforcer. Ang sakit mo sa banks. Sorry, pasensya ka na Remulla. Ang sakit mo sa banks. Ano yun, sir, sa judiciary? Pero contempt of court yan. Hindi sa judiciary. Contempt of court yan. Parang binabasas mo yung korte. Sinabi na ng korte na habulin nyo to, hanapin nyo to, isukol nyo to. Kahit ikaw ay mamamayan na regular, hulihin mo to. At Walang ganun! Dito parang gumagawa na lang dito si SOJ Remulla ng ng sarili niyang pamamaraan eh. 'Di ba? Na binabalok. Alam mo may talagang sabi natin abogado pa rin. Andun yung kita mong binabaluktot niya yung batas na ipipilit niya yung gusto niyang mangyari. Na alam niya hindi naman pwede pero ipipilit niya. Tulad niyan. Otoridad lang ang pwedeng manghuli kapag may warrant. Isusumbong mo. Eh dito, hindi naman to warrant to pares meron to. Ngayon, sila banat bay, galing sila, nasa media sila eh. Nasa social media sila. Nasa media sila ng remate. So,
dito may exemption sila rito. Hindi sila yung basta-basta lang nag-interview. Hindi. Ano ba, SOJ Rimulya? Ay, nako. So, abangan pa natin itong mga susunod na update dito sa nangyayaring mga kapalpakan na naman ni SOJ Rimulya. So, marami pang lalabas to. So, abangan po natin. Maraming salamat po.